Tayo ay nasa ikatlong sermon na sa pangangaral tungkol sa kamatayan, sa serye natin na tungkol sa death, no? At dito sa pangatlong pangangaral natin, ang tanong na sasagutin natin ay kung ibibigay sa atin ng Diyos kung ano yung nararapat sa atin, ano yung ibibigay niya. Kung ibibigay sa atin ng Diyos kung ano yung karapat-dapat sa atin, ano yung ibibigay niya. Kaya tumayo tayo sa mga makakatayo. We will be reading Romans chapter 6. Ang ating verse ay verse 23. Pero simulan natin sa verse 20, 21, 22, 23. Ang ating passage ay 23. This is the word of the Lord. Verse 20, for when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit that you get leads to sanctification, and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo. Muli, ang tanong ay kung ibibigay sa atin ng Diyos, kung ano yung nararapat sa atin, ano yung ibibigay niya. Sa passage na meron tayo, Romans chapter 6, simula ng Romans 6 hanggang dulo, tungkol ito sa kung sino yung sinusunod natin. Tungkol ito kung sino yung master, saka sino yung slave. Binabanggit dito ni Apostle Paul ay merong mga tao na ang master nila ay ang kasalanan. Therefore, ang sinusunod nila ay kasalanan. Sila ay slaves ng kanilang master na tinatawag na kasalanan. At meron, mga mananampalataya, sinabi ni Apostle Paul, na ang Panginoon nila ay katwiran. Sila ay slaves ng righteousness. So, dinescribe niya sila na nasa ilalim ng sin bilang slaves. At mamumunga yon ng kamatayan. It will bring shame and death. Samantalang kung naglilingkod sa ilalim ng katwiran, ito'y magdudulot ng sanctification at the end, sa verse 22, eternal life. Yung buong chapter 6 ay sinamarize sa verse 23. Sinamarize dito ni Apostle Paul. Sabi niya, sa dulo ng paglilingkod sa kasalanan, ang magiging bunga ay kamatayan. Deserved. At sa isang buhay na slave sa righteousness, interesting, hindi sinabi deserve ang eternal life. Ang sinabi ay gift, yung eternal life. Pinag-opposite ni Apostle Paul. One is deserved, the other is undeserved. Ang isa ay dapat, ang isa naman ay regalo, hindi karapat-dapat. Ang kamatayan ay earned. Death is earned. But eternal life is gifted. Pero bago tayo pumunta doon sa salitang gift, kailangan muna nating tanggapin yung unang salita na wages. Bago natin, sa scripture, palaging ganon. Simula hanggang dulo, sa buong Old Testament, New Testament, ang palaging unang kailangan nating lunukin, maintindihan, at kailangan nating tanggapin, ay yung mahirap na katotohanan kung ano yung karapat-dapat sa atin. Bago natin makita, maging glorious sa atin yung tinatawag na regalo ng Diyos. So ano nga ba ang ating na-earn? Ano nga ba ang ating deserve? No? Yung ginamit ni Apostle Paul dito na wages ay yung opsonia. Originally, ang ibig sabihin nun ay rations. Ito yung sahod ng mga sundalo. It's a military word. Para ito sa mga sundalo, ito yung deserved nila, proportional at exact na mga payment sa kanilang pagsiservisyo sa emperor. So, ito yung tinatanggap nila na sahod. So, ang ibig sabihin ng
wages ay kung ano yung tama, ano yung just, ano yung right, ano yung fair. Ano yung fair, yun ay wages. Pero ang pagkakabanggit ni Apostle Paul, yung wages, yung bayad ay kamatayan. Para kanino? Para kanino bayad yung kamatayan? Sa kanila na mga nasa ilalim ng kasalanan. Sa buong chapter 6, dinedescribe yung sin as slavery under sin. Paglilingkod sa ilalim ng isang master. So para kay Apostle Paul, ang pagkakasala ay hindi lang harmless hobby. Hindi siya parang, ay, nagawa ko lang, na-commit ko lang, or something irrelevant or trivial na nagawa ko lang minsan, no? Para kay Apostle Paul, ang kasalanan ay service. Paglilingkod. Siya is enslavery. Merong Panginoon, merong nagpapasunod, merong sumusunod. At sabi ni Apostle Paul, pag ikaw ay under sin, ikaw ay slave ng sin, meron kang sinusunod na Panginoon. When we obey sin, we enlist ourselves under this master. Yung sin yung rabbi, yung sin yung Lord, yung sin yung God, yung sin yung master. Tayo, nilalagay natin yung sarili natin bilang mga alipin. At itong master na ito, sa mga slaves niya, nagpapasahod siya. Nagbibigay siya ng salary. Nagbibigay siya ng sahod dun sa kanyang mga servants. At ang sahod na binibigay ng master, na tinatawag na sin, ay binibigay niya ay kamatayan. Pinaglingkuran mo ako buong buhay mo, pinaglingkuran mo ako, si Panginoong kasalanan, ito ang sahod mo, kamatayan. So, kapag binasa natin yung Romans 6:23 na for the wages of sin is death, syempre, matagal ako nakakapakinig ng mga pangangaral at normally naririnig ko ay ito ay death penalty, ito ay deserve dun sa mga nagkasala. Pero ang intention ni Apostle Paul, ang gusto niyang iparating sa pamamagitan ng verse na to, ginamit niya yung word na wages, hindi ito death penalty, ito ay death salary. So pinagpaguran mo to, pinagtrabahuhan mo to. Nagtrabaho ka, you labored. You became an employee. Nag-apply ka, nagtrabaho ka sa master na to na sin, tapos papasahurin ka niya, bibigyan ka niya ng salary. Okay, no? Tapos na sa dulo, ito na ang sahod mo. Anong sahod mo? Kamatayan, no? Ang sahod ay kamatayan. Ano yung kamatayan na binabanggit dito? Yung kamatayan na binabanggit ni Apostle Paul dito, of course, it can mean physical death. Pero alam natin na sa theology ni Apostle Paul, it most certainly includes spiritual death. Yung spiritual death ay pagkakahiwalay sa Panginoon, ibig sabihin eternal judgment, tinawag sa Revelation, second death, no? At pwede nating maintindihan na eternal death itong pinag-uusapan dahil dun sa contrast niya sa eternal life. So sinabi na wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So pwede nating maintindihan, okay, ang ibig sabihin ni Paul, eternal death. Yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos ay kabayaran ng paglilingkod sa kasalanan. Death is our deserved payment from the enslaving sins we have served. It's very interesting, brethren, pag pinapansin natin ang normal life natin, very interesting. Na ang palaging naiisip natin bilang mga tao ay ang deserve natin ay mga mabubuting bagay lamang. Very interesting. Sa isang normal, casual conversation,
wala kang maririnig na may magsasabi na hindi deserve kong magka-problema. Deserve ko na mangyari sa akin to. Hindi normal 'yon, no? Ang normal na mga naririnig natin at sa ating kapwa, maging sa sarili natin, ay I deserve something better. No? Etong trabaho ko ngayon, dapat mas better yung trabaho ko. I deserve something better. Better job. No? Sa aking marriage, sa aking husband o sa aking wife, hindi ko deserve kung paano niya ako tratuhin. I deserve something better. Sa ating tahanan, kahit gaano kalaki yung bahay, hindi, I deserve something better. Gobyerno, Pilipinas, no? Hindi ko deserve yung government na to. I deserve a better government. Deserve ko bilang isang mamamayan, isang mas maganda, mas transparent, mas mainam. I deserve, no? Salary. Deserve ko na mas mataas ang sahod. Deserve ko. Maraming bagay, no? Kaya lang, pag kabaliktaran na, parang hindi na. Pag medyo negative na, tingin natin, hindi na natin deserve. No? Nung tumaas na yung Meralco nung November, tumaas yung singil nila, hindi ko deserve to. Hindi ko deserve ng mas mataas na bill. Hindi ko deserve. Gusto ko gagamit lang ako pero hindi ako magbabayad. Gusto natin. Gusto ko magko-consume ako pero mainam para sa akin. Hindi ko deserve mataas tubig, kuryente, bills, at iba pa. No. That is very interesting para sa ating mga tao. But you know what? There is a person in the Bible na iniisip niya na ang deserve niya lang ay mabubuting bagay. There's a person in Scripture. Job chapter 2 verse 10. Sabi ni Job, dinescribe ni Job, sabi niya, but he said to her, you speak as one of the foolish woman would speak. Sabi ni Job, shall we receive good from God and shall we not receive evil? Nag-uusap si Job at yung wife niya. At ang theology ng kanyang wife ay hindi na dapat mabuti lang ang mangyari sa atin. And many of us have the theology of the wife of Job rather than the theology of Job. Si Job at ang kanyang asawa naniniwala na wala dapat mangyari sa kanilang masama. Si Job, ang sabi niya mismo, hindi ba nakakatanggap tayo ng mabuti sa Diyos? Hindi ba tayo deserving na makatanggap din ng masasama? Sabi ng Psalm 130 verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Panginoon, kapag humarap kami sa iyo sa aming kasalanan, sino ang makakatayo? Sino ang hindi mapaparusahan? Sino hindi magbabayad? No? Do we not deserve the punishment of God? Pero, pag-usapan muna natin kung ano yung pagiging enslaved ng sin. Merong pagiging enslaved ng sin in a specific experiential sense. Pero may pagiging enslaved din ng sin na lahat tayo. Nandun. Merong pagiging enslaved ng sin na hindi nila alam, alipin na sila sa kasalanan. Paano natin masasabi na ang isang tao ay nasa alipin na ng kasalanan? Una, kapag hindi niya kayang tigilan ito. Pag sinabi ko, hindi, kaya kong tigilan yan anytime. Pag dinesisyonan ko, niloob ko, matitigilan ko yan. Pero hindi. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang tigilan. Yun ay pagiging enslaved sa sin. Ano pa yung pagiging enslaved sa sin? Experientially. Kapag nagkakasala tayo, it feels natural. And if yung pagsunod sa Panginoon, it feels foreign. Parang pag yung pagsunod sa Panginoon, parang hindi natural. Parang hindi okay sa akin.
That's enslavement to sin. No? Ano pa? May experiential bondage, totoo, if we are hopeless about real change. Kapag iniisip na ng isang tao na wala na, hindi buong buhay ng ganito. Hindi ko na mababago to ever. That's bondage to sin. Kasi hindi niya maisip na merong totoong pagbabago. No? Experiential bondage. Yung taong ganon, or even mananampalataya na ganon, ay merong usapin ng pangkaranasang pagkaalipin sa kasalanan. However, even all people, sabi sa John chapter 8 verse 34, verily, sabi ni Jesus, verily, truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Magkasala ka lang, ang tawag na ni Jesus, alipin ka na ng kasalanan. Imagine that. Ibig sabihin, lahat ng tao, regardless kung sino tayo, universal truth yun. Na tayo ipinanganak na alipin sa kasalanan. Magkasala ka pa lang, ikaw ay alipin na sa kasalanan. And that is the bad news. Friends and brethren, that's the bad news. We have been serving another Lord. Yun yung masamang balita. We are serving another Lord. At dito sa chapter 6, it is Lord sin. Panginoong kasalanan. Kapag tayo ay kumikilo sa ating habit, sa ating isip, we enlist ourselves under this sin. Pinagpapalit natin ang kabutihan ng Diyos sa mga pangakong hindi totoo ng kasalanan. At sila na mga naglilingkod sa ilalim ni Panginoong kasalanan ay magbabayad ng walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kamatayan. No? But that challenge for us is to accept that bitter and hard truth. Yun ang unang-unang kailangan natin gawin. Kailangan natin lunukin yon at aminin yon at paniwalaan yon. Believe that death is what you deserve for being obedient and faithful to your sins. Yan yung unang-unang kailangan gawin. No? Kailangan maniwala na totoong deserve ko ito. Deserve ko ang walang hanggang kapahamakan na ibibigay ng Panginoon. Firmly believe that sin will not and cannot give you good wages. Ang kasalanan ay masamang Panginoon. Kaya makakapagtaka, no? Bakit pa tayo susunod sa kasalanan? Alam naman natin na yun ay masamang Panginoon. Wala siya ibibigay na mabuti. Why would meron bang isang tao na mag-apply sa isang kumpanya tapos sa kumpanyang yun, hindi siya babayaran, ang gagawin sa kanya, bubugbugin siya, papatayin siya. Ito sahod mo, patayin kita. Meron bang nasa tamang katinoan na gano'n? Wala. That's why, yun yung folly. Yun yung folly nung paglilingkod sa kasalanan. Wala siya ibibigay sa atin kung hindi, kamatayan. But we should also firmly believe na sa ating pagkukomit ng kasalanan, what we deserve is death. No? We believe it dahil yun ay totoo at yun yung sinasabi ng scripture that in this world, sa isang mundo na ang iniisip nilang palagi nilang dapat matanggap ay mabubuti, it is the Christians na naniniwala that they deserve the wrath of God. It is the Christians. Ito yung pinagkaiba ng believers at unbelievers. Kapag tinanong mo ang isang totoong believer at tinanong mo yung isang totoong unbeliever, na yung totoong unbeliever ang magsasabi na hindi ko deserve maparusahan. Hindi ko deserve na mapunta ako sa impyerno. Pero yung totoong believer ang magsasabi, nakarapat dapat ako. I forgot. Nakalimutan ko na kung saan ko nabasa yun, somewhere. Na may isang, I don't know, pastor or ordinary Christian, nagsabi niya na kung ilalayo ako ng Panginoon sa pamilya ko at mabubuhay ako sa isang lugar na
puno ng kadiliman, mamamatay ako ng mabagal na kamatayan at walang kahit sino ang tutulong sa akin. At pagkamatay ko, didilat ako sa impyerno. Walang ginawang mali sa akin ng Diyos. God did me no wrong. Why? Why? Romans 6:23. For the wages, the salary of sin is death. There is no such thing as a good person before God. There is no such thing as a righteous, sinless, spotless person before God. Palagi sa aming sinasabi ni Pastor Noel na kung titingin tayo sa panlabas, pwede nating makita si Mother Teresa, yung katolikong madre, na tumulong sa Africa, nagpatayo ng mga, I believe, eskwelahan at ospital para sa mga bata na mga Aprikano. Ngayon, kung titignan natin siya sa panlabas, wala tayong masasabi sa kanya. But believe this, God knows her heart. God knows her heart. At kahit sino, pinakamabuti na iniisip natin, Romans 6:23 is true for them. And Romans 6:23 is true for us. No? Bakit naniniwala yung mga Christians na karapat-dapat silang ng eternal wrath ng Panginoon? Dahil ang mga totoong Kristiyano lang ang marunong magsisi. Dahil ang mga totoong Christians lang ang marunong magrepent. At isa sa elemento ng pagsisisi ay yung paniniwala na patas ang Diyos at karapat-dapat akong parusahan ng Diyos. Elemento yon ng repentance. Pag binasa niyo yung Psalm 51, sinabi doon ni David sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, "To you alone have I sinned, so that you may be justified in your sight." Sa isang makasalanang nagsisisi, ang gina-justify niya ay ang Diyos. Sinasabi niya, lahat ng gawa ng Diyos, lahat ng parusa ng Diyos, tama. Yun yung nagsisisi. Yung hindi nagsisisi, gina-justify niya sarili niya. Yung hindi nagsisisi, gina-justify niya yung sins niya. Pero yung nagsisisi, ang gina-justify niya, Diyos. Sabi niya, tama ang Diyos, mali ako, Diyos tama. No? Therefore, silang mga mananampalataya lang ang naniniwala that they deserve. Sila lang ang totoong naniniwala sa Romans 6:23. No? At kung ikaw, nandito ka ngayon at naniniwala ka na hindi ka deserving sa impyerno, at kung nandito ka ngayon at naniniwala ka na deserve mo ang langit, tapos hindi mo deserve ang impyerno, ito ang judgment sa iyo ng Scripture. You are not a Christian. Hindi ka Kristiyano. Sure to. Hindi ako nagbabasa ng puso, hindi. Based from the Scripture, kung naniniwala ka, hindi mo deserve ang hell, tapos deserve mo ang heaven, you're not a Christian. Hindi ka mananampalataya, no? You will not go to heaven if you think you deserve heaven. You will go to hell if you think you do not deserve hell. Kailangan pagsisihan mo yung false doctrine na yan. False doctrine ng salvation yan. Kapag sinabi mo, hindi, karapat-dapat ako sa langit, hindi ako dapat parusahan ng Panginoon. False doctrine ng salvation yan. At kailangan mo paniwalaan yung totoong doktrina ng kaligtasan. No, punta na tayo doon sa totoong doktrina ng kaligtasan. If yung wages, yung salary ng sin ay death, judgment at shame, how can we escape? Diyan papasok ang grace. Diyan papasok ang biyaya. Diyan papasok yung grasya. Now, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung gift, yun ay charisma. No? Charisma.
tinatranslate yan sa ibang mga verses sa scripture bilang grace. But the gift, that grace, gift, ibig sabihin, hindi ito pinagtrabahuhan, hindi ito deserved, ito'y malayang binigay. Ganun yung grace eh. Ibig sabihin, hindi ka karapat dapat ito, pero bibigyan ka pa rin. Tapos binigay sa iyo ng malaya. Hindi yun dahil sa iyo, dahil sa nagbigay. Kaya niya binigay yun. Tapos, ang pinag-compare dito ni Apostle Paul ay yung sahod, yung wages, tapos gift. Talagang pinag-iiba niya yung dalawa. Pinagko-contrast niya. Tayo ay pupunta sa impyerno dahil pinagpagura natin yon, pero walang pupunta sa langit dahil pinagpagura nila yon. Walang pupunta sa langit dahil pinagpagura nila yon. No? Actually, talagang binild up pa ni Apostle Paul sa Romans 6. Kasi sa Romans 6, serving sin tapos serving righteousness. Pinapatunayan ni Apostle Paul na serve righteousness, serve righteousness, serve righteousness. Do not serve sin, do not serve sin, do not serve sin, serve righteousness. Tapos sa dulo, sasabihin ni Paul, pero hindi dahil sa'yo. Sa dulo, sabihin ni Paul, hindi dahil sa'yo. Hindi dahil nag-serve ka sa righteousness. Yun yung mismong build-up ni Apostle Paul. Kristyano ka na, huwag ka nang maglingkod sa kasalanan. Kristyano ka na, maglingkod ka sa katwiran. Tapos dulo, gift yan. Grace yan. Doon niya tinapos. Hindi niya sinabi na, pupunta ka sa hell dahil deserve mo yon, tapos pupunta ka sa heaven kasi deserve mo rin yon. Pinagpagura mo. No. Opposite, magkabaliktad. Yung isa ay deserved, yung isa ay undeserved. Paano natin makukuha yung regalo na yon? Sa pamamagitan lang siya ni Christ. Sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa pamamagitan lang yon ni Christ. Walang iba. In Christ Jesus our Lord. Union with Christ. Kung isang tao ay makikipag-isa na kay Christ, meron tayong tinanggap na trabaho ng iba. Pinagpaguran ng iba. Righteousness ng iba. Sacrifice ng iba. Ang dahilan para matanggap yung regalo na yon ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo dahil sa ginawa niya. No? Perfect obedience niya, perfect suffering niya, perfect death niya, resurrection niya. Yun yung nagsesecure ng hindi natin kayang pagtrabahuhan. Ito yung doktrina ng imputation. Hindi mo ginawa, binigay sa'yo. Binigay sa'yo. Hindi sa'yo yon, pero binigay sa'yo. Inimpute sa atin. Righteousness ni Christ, kinuha ng Diyos righteousness ni Christ, binigay sa sinner na nananampalataya. No? Therefore, yung ating guilt, yung ating sin, inimpute naman kay Christ. Sin ni Joseph, kunin ng Diyos, binigay kay Christ. Siya nagdusa. Righteousness ni Christ, kinuha ng Diyos, binigay kay Joseph. Siya ang tumanggap ng biyaya. Ito yung kaluwalhatian ni Kristo. Sobrang luwalhati niya na hindi lang siya sumunod ng perpekto at hindi nagkasala, binayaran niya pa yung kasalanan na hindi sa kanya. Ito yung glory ni Christ, that He paid sin's penalty dearly with His life and His blood. And then, nung tinubos niya na yon, ang ginawa ni Christ, ibinigay niya ito ng malaya. Yun yung glory ni Christ. Anong glory ni Christ? Sinacrifice niya yung sarili niya, tapos ibibigay niya pa ng malaya. Yung sacrifice na yun. Kahit sino makasalanan, halina, lumapit ako kay Kristo. Para sa inyo ito, walang pinipili yung alok ng kaligtasan. Walang sinasabi, ops, kayo bawal, ito lang, i-offer sa inyo lang yung offer ng salvation. No, lahat. Kahit gaano kalalim yung kasalanan mo, para sa'yo, in-offer ito ni Kristo. Kahit gaano kadumi yung nakaraan mo, kahit gaano kalalim yung kasalanan mo, kahit gaano katigas yung puso mo, kahit gaano karebelde yung isipan mo, ang alok ni Christ ay para sa ating lahat, para sa iyo. Kasi yun lang yung pwedeng tanggapin ng Diyos. Yung merit lamang ni Christ.
No? Ang merit natin, hindi tayo makakakuha ng eternal life kung hindi yung ginawa lamang ni Christ. Kaya kahit na ang isang believer, paglingkuran niya ang Diyos, buong buhay niya, he will become a slave of righteousness all his life. Sa dulo ng verse, sasabihin pa rin ng Diyos, eternal life is a gift. Regalo pa rin ito. Hindi ito reward dahil buong buhay kang naglingkod. Ito ay regalo para sa makasalanang naglilingkod sa Panginoon. Ang justification natin, ang eternal life, ay nakadepende sa karisma ng Diyos. On His grace, on His undeserved favor. Now, balik tayo sa comparison sa Christian at non-Christian. Ganun eh. Isipin nyo, yung non-Christian, iniisip nila, hindi nila deserve ang hell, deserve nila ang heaven. Yung totoong Kristiyano, naniniwala, hindi nila deserve ang heaven, pero deserve nila ang hell. Why? Bakit? Ba't sila magkaiba? Kasi yung kaharian ng Diyos ay upside down. No? Yung kaharian ng Diyos, yung logic ng kaharian ng Diyos ay hindi yung logic ng mundong ito. Nung sinabi ni Christ, lahat ng sinasabi ni Christ sa Gospels, pag pinansin nyo, hindi yon yung normal na pag-iisip ng mga nakikinig sa Kanya. Ano pa yun? Yung Beatitudes. Kung sino yung mahirap, siya yung pinagpala. Sino yung tumatangis, siya yung sasaya. Sila na hindi karapat-dapat, sila yung tatanggap. Sino yung una, siyang huli. Huli, una. Baliktad palagi. Yung kingdom ng Panginoon ay palaging baliktad. No? Hindi ganun mag-isip yung mundo. Hindi ganun mag-isip yung carnal world. Ang carnal world ay by works. Ang carnal world ay by law. By works. Tingin nila, worthy sila sa harapan ng Panginoon. Pero sila na mga tunay na believers, kaya nila nasasabi to dahil kilala nila yung Diyos. Dahil kilala nila na ang Diyos ay just, therefore I deserve hell. And they know that God is gracious. Just and gracious. Just, ayun yung hindi maintindihan ng mundo. Yun yung hindi matanggap ng mundo na patas yung Diyos, pero mapagbiyaya rin yung Diyos. No? At itong hustisya at biyaya ng Panginoon ay napakagandang makikita sa krus ni Jesus. Doon sa krus ng Panginoong Jesus, doon mo makikita ang hustisya ng Diyos na hindi pwedeng hindi parusahan yung kasalanan, pero doon mo rin makikita sa krus yung kagandahan ng biyaya na siyang hindi nagkasala, kinuha yung kasalanan ng mga makasalanan para sila na makasalanan ay mapalaya. Andun yung glory. Jesus Christ is the one who knew no sin, but became sin for us. The Lord Jesus is the righteous for the unrighteous. The Lord Jesus is the one who satisfied the justice of God on our behalf. Ang mabuting balita at ang ebanghelyo ay tungkol sa pagsunod niya, pagdurusa niya, resurrection niya, at pag-ako niya ng kasalanan. Yun ang mabuting balita. Sabi ni Richard Baxter, sabi sa isang book niya, sabi ni Richard Baxter, so then, let deserved be written on the door of hell, but on the door of heaven and life, the free gift. Ang lahat na nasa impyerno ay deserved na nandun. At lahat ng mapupunta sa impyerno ay deserved na mapunta doon. Pero wala ni isang tao sa langit ang karapat dapat mapunta doon. Wala. Kahit isa. Pag tinanong mo lahat ang nasa langit, dapat ba, deserve mo ba dito? Okay ka lang ba? Ba't mo ko tinatanong yan? Hindi ko deserve mapunta dito. Pag tinanong mo yung 1 bilyong tao na mapupunta sa langit, walang ni isang sasagot sa'yo, pag-isipan ko nga. No. Their direct answer is, I do not deserve to be here. Dahil lang kay Christ, kaya ako nandito. Dahil lang sa Diyos tao na ipinako sa krus, kaya ako nandito. Pero
Pag tinanong mo, yung mga nasa impyerno, pag tinanong mo sila, deserve mo ba dito? No, hindi ako karapat. Bakit ako nandito? Hindi ako karapat-dapat dito. It's the same. Kung ano yung paniniwala nila habang buhay, yun ang maging paniniwala nila sa kanilang kamatayan. That's why, brothers, ang challenge sa atin nito ay for us to cherish our union with Christ. Maging mahalaga sa iyo at maging maganda sa iyo yung krus ni Jesus. Natignan mo yung kanyang krus bilang paghalili sa iyong pwesto. The substitutionary atonement of Christ. Maging mahalaga sa iyo na pinalitan ka niya. Maging mahalaga sa iyo na humalili siya para sa pwesto mo. Maging mahalaga sa iyo na nag-substitute siya para sa iyo, para sa harapan ng Panginoon. Eh, sabi nga ni Voddie Baucham, sabi niya, kapag tinanong ka, kamusta ka? Ang dapat sagot daw ng isang mananampalataya, better than I deserve. Better than I deserve. Nabanggit na ni Pastor Erdy kanina, yun nangyari sa isang pastor sa US sila, no? Si Sam Renihan. Siya ay nangalunya at magbigay siya ng public confession, no? Nagbitaw na siya sa pagpapastor, nag-under siya ng church discipline, pero dahil kilala siya ng marami, nagbigay siya ng public confession, no? Ito yung part ng letter niya. Sabi niya, I quote, I am deeply ashamed of my sin. All sin deserves damnation. Confession na. Yung nasa Romans 6:23. All sin deserves damnation, but some sins are far worse than others, and mine is exceedingly wicked. End quote. Ganyan mag-confess. Ganito ang repentance. Karapat dapat akong parusahan ng Diyos more than any other people. Pero hindi siya nagtapos sa deserve ako ng Diyos parusahan. Siya ay nagtapos sa pag-asa. I quote, sabi niya, my one and only hope is the precious blood and perfect righteousness of Jesus Christ, who loved me and gave His life for me, and promises to forgive my iniquity and remember my transgression no more. End quote. Hindi na siya pwedeng magpastor, pero pwede siyang bumalik kay Kristo. Pero pwede siyang bumalik sa krus ng Kalbaryo. At pwede siyang maging isang ordinaryong mananampalataya na kumakapit sa pag-asa ng krus ng Ebanghelyo. Sabi niya, hindi ko na maririnig na tatawagin ako ni Jesus na, well done, my good and faithful servant. Or sabi niya, sa dulo ng letter niya, I hope, sasabihin niya pa rin sa akin, as a repentant sheep, tanggapin niya pa rin ako bilang nagsisising tupa, nagsisising makasalanan. Brethren, mga minamahal ng Panginoon, ang pag-asa natin ay hindi sa ating merito, hindi sa ating sakripisyo, hindi sa ating mga matsatsagang pagtatrabaho. Ang Kristiyanong pag-asa ay hindi nandoon sa deserve nila. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay nandoon sa hindi nila deserve. Charisma, gift, the grace of God. Kaya bilang pagtatapos, piliin mo kung sino ang magiging Panginoon mo. Kasalanan na ang ipapasweldo sa iyo ay kamatayan, o si Jesus na ang ireregalo sa iyo ay ang eternal na buhay. Manalangin tayo. Diyos namin, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po kami, O Diyos, sa maikling talata na ito, na punong-puno ng katotohanan, at hinihiling namin, O Diyos, aming Ama, na alisin niyo sa amin yung self-entitlement.
na kami ay deserving ng mabubuti at hindi namin kinukonsidera ang iyong hustisya. O Diyos, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tunay na pagpapakumbaba, o Diyos, na lunukin at tanggapin ang iyong katotohanan that we deserve hell. But also give us the humility to hope that we may cling to the precious promises of the gospel that Jesus died for us, that His righteousness is imputed to us, that He lived the life I should have lived and died the death I should have died. Tulungan niyo po kami na ito ang maging hope namin, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, napasalamatan po namin kayo. Kami ay hindi karapat-dapat, si Jesus lang ang karapat-dapat. Pero kayo'y maawain. Kinikilala namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.